ginagawa ng administrasyon na ito. Bakit hindi dapat arestuhin si Bato pero inaresto pa rin nila, di ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga no. Breaking news kasi po itong si DILG Secretary John Vic Rimulya nagpa-press briefing ito patungkol po sa update kay Senator Bato de la Rosa. Okay? Na sabi niya ay naghahanda na raw sila para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. So, sa gitna ng kahirapan ng bansang ito, ang inatupag ng BBM administration ay ang paghuli, pag-aresto ng mga kalaban sa politika. Yan po ang papanoorin natin mamaya itong press briefing ni DILG Rimulya. At nagsalita na po itong si Attorney Israelito Torion, no? Ito naman siguro yung abogado ni Senator Bato de la Rosa. Nagsalita siya dito kay sa Inday Sara Duterte 2028 movement na nangyari kahapon, no? Alam niyo naman, unti-unti nang dumarami ang mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte. So yan po ang papanoorin natin Ano ang update patungkol kay sa pag-aresto ni Senator Bato de la Rosa at ano ang opinion patungkol po dito kay Attorney Torion, okay? Ano ang mga kapalpakan ng ginagawa ng administrasyon na ito? Bakit hindi dapat arestuhin si Bato pero inaresto pa rin nila, di ba? Ganyan sila kagarapal itong administrasyon na ito. Okay, pero bago ang lahat guys, bago natin yan papanoorin yung mga mahalagang mainit na video. Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Usapin kung matutuloy bang arestuhin nila itong si Senator Bato de la Rosa. Nagpa-press con si John Vic kanina, ito po yung press con niya. Sir, aside from Senator De La Rosa, sino pa po yung mga kasama na iimbestigahan? We will announce that down the road. Ito rin itong si John Vic. Ito lang yung masasabi ko sa iyo, John Vic. Nagpagamit ka. Nagpagamit ka. Kasi po, ang DILG, parte yan sa ahensya ng gobyerno. Dapat yan, yung mga ahensya na yan, dapat hindi yan sumasali sa away politika. Okay? Pero gayon pa man, hinayaan nyo na ang ICC pumunta dito sa Pilipinas. Nahulihin ang isang Pilipino. At hindi pa ordinaryong Pilipino. Senador pa yan. Diba? Ang kakapal ng mukha ninyo. Ang number 1 na nakasaad sa ating konstitusyon na ang administrasyon o ang isang gobyerno ay kita yung unang-una na poprotekta sa mamamayang Pilipino sa mga dayuhan. Pero sila ginamit nila itong Interpol, itong ICC na ito para hulihin nila yung kalaban nila sa politika. Obvious naman. Kaya ikaw, John Vic Rimulya, kung tatakbo kang presidente, pwe. Ewan ko na lang kung saan ka pupuluting iniduro ka, John Vic Rimulya. It will be the first one, but the ones listed in the previous complaints, ang dami na complaints dito over 100 cases. We will issue succeeding subpoenas in the coming days. Sir, based on your info, nandito pa ba si Senator De La Yes, Rosa? he is, based on info, he's in the Davao region. And Region 11 has already been alerted. Ewan ko na lang kung magpapahuli ba si Senator Bato, ha? In upcoming subpoena. Thank you, sir. Maki Pulido of GMA. Oh, hello. Hindi sila muna. Mamaya lang. Okay. Third Ann Malonzo of Sunstar. Sir, good morning. Sir, parang medyo matagal na ata yung sa Quadcom, matagal na naging Okay. investigation. Why just now? Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent... No, we are not a member. Pero in-entertain ninyo. John Vic, ito lang yung masasabi ko. Kung mananalo si VP Sara sa 2028, ako po'y natatakot para sa kalagayan mo. Babaha talaga yung mga kaso ninyo. Bawal yan Di ba? In-entertain ninyo, hindi na po tayo miyembro niyan. Recent conversations and rumors going around. Just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating. Di ba? Sabi pa ni BBM, we will not entertain
the ICC or any blah blah blah. Pero ano nangyari ngayon? Sir, kasi yung kay former President Duterte, sinasabi din noon, walang arrest warrant, pero pagdating niya, inaresto, meron pala. Kasi sinungaling itong administrasyon na ito eh. Budol naman itong administrasyon na ito. Kung media ka, nagtanong ka pa. Kala mo naman hindi mo alam. Wala po bang ganong Just to be clear, when I was asked if there was an arrest warrant, I had not seen one. The arrest warrant arrived at 3 a.m. 3 a.m. Eh di syempre, hindi nyo sasabihin para hindi makapaghanda si Bato at that time. Eh matalino itong si Bato. That was a Tuesday. If I'm not mistaken, that was 3 a.m. on a Tuesday, and it was implemented 9 a.m. on the same day. Okay, so just to be clear, okay, I have no personal knowledge of an arrest warrant. We are merely re-investigating the case. Sir, sorry. Isa na lang po. Sir, hindi Ang daming nagtatago, di ba? Si Bantag nagtatago. Si Atong Ang. Dati si Teves. Si Zaldico. Halatang halata na itong administrasyon na ito, nagtatago yung mga kalaban sa politika. Kasi pinupolitika nila eh. Sa panahon ni po ni Tatay Digong, walang ganyan. ba para yung magiging result ng investigation nyo ay ipapadala sa ICC? We are not a part of the ICC. Thank you, sir. Dave Abuel of TV5. Hi, SILG. Dave Abuel po ng TV5. Sir, may communication na po ba from Senator Bato kung a-attend talaga siya? Bukas pa lang naman i-issue eh. So I guess if he is watching TV, this is the first time he will hear it also. But the subpoena will be issued tomorrow. Sir, without preempting yung magiging process, ano po ba itatanong sa kanya specifically? Well, we will wait for it's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as City Director and Regional Director of Davao. Sir, how do we assure the public na magiging fair yung pag-treat kay Senator? Given nga na naging Chief PNP siya at saka... Well, we will treat him with all the respect that he deserves. He is a senator, a former chief of the PNP, a former director of the Bucor. We will, and I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. Joan Manalo of Bilyonaryo. Michael Goyagoy of DZXL. Ulit na to ha? Sir, good afternoon. Sir, wala ho bang communication ang DILG with the Interpol kung with regards dun sa ICC na sinasabi na baka mayroon inilabas na red notice? Sinasabi niyo wala kayong information, but No information. wala ho bang contact with the Interpol or mga communications with them with regards to that? There is none. We have not been privy to any information on that level. So in terms of dun sa kaso kay Bato de la Rosa, hindi ho ba dapat ang process ay dadaan yan sa court muna, mayroong mga formal filing of cases? But para nangunguna po ang ngayon DILG? This is an investigation of the PNP. So you cannot file a complaint. There have been complaints. We cannot file for information without full staff work and complete investigation. And this is part of the investigation. Maki Pulido of GMA. Sec, good morning. So if it's accountability that we're after, Yes. why not just cooperate with the ICC? Tapos, regarding that, si Senator Bato lang ba? Or are we investigating the other police officers involved in extrajudicial killings? Number one, we are not a member of the ICC. And we are not party to any of their investigations. Number two, there will be other investigations to follow and other subpoenas to follow regarding this. We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Oh. Okay. Not related to this, Sec. Meron ba kayong balita about Zaldico? And Ah, his wala, whereabouts? wala. Wala No, ba? no. Okay. Francis Orsho of ABS-CBN. Crystal Ramizares of IBC 13. Okay na? Okay. Two more Oh, meron pa? Okay. John Riz Calata of Abante Radio. One more na lang. Sir, ano po yung steps ng government now na syempre po parang lalong na lumabas nga po yung daw yung ICC warrant. So syempre baka mas magtago po or lumabas ng bansa. What are the steps of the government po para ma-assure na hindi siya makakalpas ng bansa si Senator Bato? Well, we just had a command conference and all airports, seaports, points of exit of the Philippines have been alerted. All airlines have been informed of his, if he is traveling or if he does pass through a checkpoint, then we should be notified right away. Okay, for the last But again, okay, he will not be arrested. He is merely being subpoenaed. for the last question, Aaron Recuenco of Manila Bulletin. Hi, sir. Good Yes. morning. Sir, one of the complaints before by the DOJ and the CHR is that may limited cooperation noon ang PNP when it comes to investigation on EJK. With your order now, does it mean na all-out review of all police operations? Kasi may mga finlag Yes. doon yung IAS eh. Yes. So, lahat, sir, ng operations. And Yes. second,
we cannot move forward as a country until there's a reconciliation of the truth of what happened in those years. So this is just the initial step in finding out of what really happened. It is also a strong message to the public that the Philippine National Police stands for accountability. There are no sacred cows to them, and we are not protecting anyone. Many of these men behind me served under him and are close personal friends. However, it is duty above everything else. So tomorrow is a subpoena, and this is the start of the process to find accountability to everything that happened in those years, in the dark years where EJK became a state policy. Second question, sir. Does the PNP have the power to issue arrest warrant Sa totoo lang, yabang nito eh. if in It is case a subpoena. Let's not jump the gun. Let's not jump the gun. Okay, it is merely Good luck lang sa 2028 lahat ng mga abusadong officials. a subpoena. Okay, thank you, sir. Okay. Okay. One more question, Sec, from Sir, please. Sir Tristan? Hi, Sec. Tristan from Hi, Newswatch. Tristan. Hi, Yes. sir. Just to follow up on the ICC arrest warrant, you've mentioned yesterday that there's a 10,000 parang pagpe-prepare na. Could you tell us ano pong paghahanda sakaling lumabas nga talaga yung arrest warrant kay Senator De La Rosa? Well, as I said, there's a 10,000-man task force that. Okay, let me just make it clear. Okay, that was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay, so we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Okay, so again, there is no credible information of a impending warrant of arrest from the ICC or the Interpol. This is a separate matter, only an investigation and a subpoena for him to appear before the CIDG. But in the event of an arrest warrant, may issue man, sir. Well, Are we we will- expecting a Duterte route to Duterte 2.0 scenario We or will- medyo iba, sir? We will cross the bridge when we get there because there is no warrant as far as we know. Okay? Okay. Thank you very much. With that, Happy Mother's Day and God bless everyone. Thank you. So ayan po ha. So hintay-hintay lang tayo dito sa ano ang magiging mangyari kay Senator Bato bukas. Okay? Pero sabi nila, ito na raw yung start ng accountability sa nangyaring EJK. Alam naman po natin, lagi natin yung binabanggit, sinasabi na binoto si Tatay Digong ng taong bayan dahil nagugustuhan ng taong bayan ang kanyang plataforma na ubusin ang mga abusadong tao patungkol po dyan sa war on drugs. Diba? But anyway, pinupolitika nila ngayon, wala tayong makagawa. Okay? Heto naman, pakinggan natin si Attorney Torion patungkol po dito. Hindi, si Atty. galing ng Dahig. So baka may gusto siyang imarites sa atin kahit na ang marites ay si Dr. Richard Mata. Attorney Israelito Torion. Mayong gabi sa atong tanan. Medyo Bisaya po ito ha. Una sa tanan, akong pagyukbo sa ato ang pinalanggang kapitan, Mar Masanggit, no? Sa pag-organize ni Ining Inday Sara Duterte 2028 movement. Actually, una, mangayo yung kong pasaylo nga na-late ko. Pero siguro makasabot mo daghang kayong balita karon, di ba? Ang una nga balita ni gawas kaganina nga duna na kunoy warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa, no? Ni gawas na po ng balita nga nag-change og lawyer ang atuang pinalanggang si Tatay Digong, nag-withdraw si Nicolas Kaufman. So, isip usa ka lumulupyo diri sa Davao, isip usa ka Pilipino, isip abogado nilang duha, no? Labi na sa atong kaso dito sa Korte Suprema, we have to verify. Nangita tagpaagi, atong gi-verify kung tinuod ba gyud nga duna nay warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. So maotong nadugay ko mangayo ko ninyo og dispensa. Okay? Now, sa tinuod lang, aro kung duna ba gyoy warrant of arrest na si Senator De La Rosa. Apan ang atua manggong gobyerno, wala po'y klaro. Nga naman, nganong walay klaro? Ang unang nagpagawas og balita nga dunay warrant si Senator Bato de la Rosa was on November of 2025. Kanhing DILG Secretary si Rimulya. Ingon niya na anak ko ni warrant na Yung point niya dito ni Attorney Torion is walang ang gobyernong Marcos is parang malabo. kuno siya hang cellphone na kuno siya ay kopya. Ug tungod niya to, tungod kay DOJ secretary siya, subsequently he became an ombudsman. Kinsa bagoy dili mutuo nga naa na siya ay warrant, opisyalis siya sa gobyerno. Mao kana nga ang ilahapod nga mga pulisiya, ang DOJ mosulti nga under section 17
of 9381, ingon nila nga kung doon na warrant of arrest kuno, kinahanglan nga dakpon dayon ang tao o ipadala dito sa Netherlands, sa ICC. Unsa na lay mahitabo sa atong konstitusyon? Unsa na lay mahitabo sa atong sa ilahang Article 50 sa ilahang Rome Statute? Mao gani na nga ang atua dinhi ato yung ipaklaro kung unsa bagay baruganan sa gobyerno. Tungod kay kung mangutana ka sa DFA, lahi pod ang ilahang proseso. Gikinahanglan kita nga duna kayoy klaro nga pulisiya diri sa atuang nasod. Ato sigurong hangyoon isinggit didto sa gobyerno nga duna kitay klaro nga pulisiya as to how to deal with foreign warrants of arrest. Tungod kay ngano, ang ICC dili kini siya Kortes Pilipinas. Korte ni siya of last resort. Meaning, kini siya pwede lamang dunay jurisdiction kung ang atuang korte dili na mo function or dili siya mo uyon or dili siya kaya na nga mo render justisya sa Pilipinas. Apan sa Pilipinas, abtik ug kusgan kaayo ang atuang judicial system. Mao nga walay rason ngano ang ICC mo continue mo padayon sa iyahang jurisdiction. Mao gani kami among tubagon ang report. Kung tinuod man ang ilahang gisulti karon sa gobyerno nga naa na gyoy waran kung tinuod na, among hagiton hangyoon na lang ang gobyerno to clear out or to speak to the public with truthfulness. Unsa ba gyud ang inyuhang pulisiya? Shall we respect Philippine court processes? Ato bang respetuhon ang due process? Ato bang hatagan og panahon ang akusado nga duna siya'y judicial remedies diri sa Pilipinas? Kay kung musulti ang gobyerno ni ana, nisulti ang pamilya ni Senator Bato de la Rosa, nga kung musulti, mupasalig ang gobyerno nga respetuhon ang human rights, ang tawhanong katungod ni Senator Bato de la Rosa, ilahang hangyoon nga musurface, musurrender sa korte para dito sa korte idetermina kung doon na ba'y basihanan ang warrant of arrest nga gi-issue, posible ba kini nga ipatuman dinhi sa Pilipinas o posible ba pod doon na ba'y igong basihanan nga ipadala siya dito sa ICC. Mauna ang among tubag. Ang among tubag kung dunay specific and clear directive ang gobyerno nga tahuron ang tawhanong katungod sa bisang kinsang Pilipino, then among hangyoon si Senator Bato de la Rosa ug gani siya na mismo muadto dayon sa korte para duna gyoy klarong proseso. Tungod kay kita mga Pilipino, independente ang atong nasod. So sa ato pa tungod kay independente ang atong nasod, duna kitay atong kaugalingong judicial system nga dapat respetuhon, dili tamak-tamakan sa bisan unsa nga mga langyaw nga mga korte. Dili ba tama kana? O gani atua po untang hangyoon ang atong Korte Suprema nga at unta desisyonan na ang atong petisyon nga gipang-file dito sa Korte Suprema mahitungod sa pagdakop, pagkidnap kang Tatay Digong o ang plano na pod karon nga pagkidnap kang Tatay Digong. Mga taga Davao o atong mga bisita, hangyoon ko kamo sa padayon sa pagampo. Tungod kay ang atong nasod karon, grabe na gyud ang nahitabo. Dili na respetuhon ang atong mga processes sa korte, dili na pod respetuhon ang atong mga katungod. So mauna nga ako kamong gihangyo nga karon maghiusa gyud kita magpada. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman